dito sa Hong Kong, pag nagtrabaho ka, swerte ka na kung mayroon kang sariling kwarto. Huwag nyo napansin yung labahin ko, mga nilaban ko pala. May sarili kang na pwede mong i-open. May sarili kang electric fan. May sarili kang lagay ng damit. Ayan. Mga lagayan ko na damit ay po sa ilalim. Yun ang box yan. Siguro mga 6 na yan. 6 na box yan. Kaya swerte ka pag meron ka sariling kwarto dito sa mga amo. Lalo dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, maliliit lang ang bahay. Mga apartment lang maliliit. Kaya swerte ka na pag meron ka sariling bahay dito. Sariling kwarto. Tapos, swerte ka na rin pag sinabi ni amo mong i-open mo ang iyong kasi yung ibang mga amo hindi yun pinapa-open ang aircon. Pati ito. So, sobrang init yun, di ba? So, kailangan mo i-open. Tapos, sabihin pa sa amo ko, i-open mo yung aircon mo kasi sobrang init. Sobrang init. Pero kahit hindi niya sabihin, ino-open ko talaga yan. I-share ko lang sa inyo ito, guys. Yung mga nasa Middle East na marami kasi ako nakikita sa Facebook na mga nasa Middle East gusto magpunta dito sa Hong Kong para magtrabaho. Pues, ito sasabihin ko po sa inyo, payo ko lang sa inyo. Kung kayong mga nasa Middle East is maganda naman ang amo nyo dyan, mabait naman, okay naman kayong tratuhin, huwag na po kayo lumipat dito sa Hong Kong. Sa totoo lang, kung okay po yung mga amo nyo dyan, kung tinatrato kayo na maayos, opo, maganda yung dito sa Hong Kong. Medyo okay yung sahod dito sa Hong Kong. Yung batas dito maganda din. Tapos maraming holiday. Sobrang daming holiday dito sa Hong Kong. Every Sunday, day off mo. Pero depende lang din sa amo mo at sa'yo kung kailangan ka niya din mag-work ka, diba? Pangalawa, kung okay ka naman dyan ka na lang. Kasi dito, real talk lang, real talk. Dito sa Hong Kong, maliliit ang bahay. Sa Middle East, malalaki. So, dito sa Hong Kong, maliliit ang bahay, pero non-stop ang trabaho. Magtatrabaho ka ng 15 to 16 hours. Depende pa yun sa amo mo. Yun masasabi ko lang. Real talk lang yan. Kasi sa lahat ng, sa dami ng nagko-complain, yun sa totoo lang po. Tapos, kung okay ka naman, di mo ka na lumipat. Diyan ka na lang. Kasi, dito sa Hong Kong, ang mga amo, pag nakita ka pa lang, yung kunyari, pinirmahan ka, tapos makikita ka agad sa personal. Alam mo, on the spot, i-determinate ka na nila. Kasi alam niyo kung bakit. Yung iba kasi, pinapupunsyo eh. Pag nakita yung peslak mo na medyo may something, hindi ka na nila kukunin. Tapos, sa medical mo, kung hindi naman, kung medyo may sablay ka ng konti, hindi ka na rin nila kukunin. Alam nyo, real talk lang. Naranasan ko yan sa una kong amo. First time kong nag-apply dito, hindi ako pinick up ng amo. Nakita pa lang ako ng amo sa agency. Hindi na ako kinuha. Based on sa experience ako po. Alam nyo guys, hindi naman sa discourage ko yung mga gustong mag-work dito. Pero gusto ko lang paalalahanan na kung okay naman kayo sa amo nyo dyan sa Middle East, huwag na kayong umalis. Diyan na lang kayo. Kasi, sabi nga,
nasa huli yung pagsisisi. Meron ako dito kapitbahay galing sa Middle East. Ngayon nagsisisi siya. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, mas okay daw pala sa Middle East. Kasi malaki yung bahay, may pahinga siya. Pero dito daw pala sa Hong Kong, maliit yung bahay, wala kang pahinga. Totoo naman yun. Kasi alam niyo kung bakit? May alaga siyang 2 bata. Lagi siyang labas-masok sa bahay. Kasi alam niyo kung bakit? Ang mga kabataan dito, mga bata dito, marami talagang lesson yan. So, araw-araw yun. Tapos, ihatid mo yun araw-araw sa lesson. Kung ano yung lesson nilang ng bata na nakaset, yun, sisend mo siya doon sa school. Tapos, puro alay lakad dito. Alay lakad. Siya daw doon sa Middle East. Pag naghatid na alaga or nagsundo, nakasasakyan, may driver pa. Tapos dito sa Hong Kong, kung ang amo mahirap, meron yan dito. Yung mayayaman, yung may mga pera. Hatid sundo ng sasakyan. Ayun, nakaservice ka. Pero more on dito kasi yung iba, walang sasakyan. Dahil na yung magiging amo mo medyo hindi naman ganoon kayamanan. Yung tama lang yung pamumuhay nila. Tapos alam niyo ba, ang amo din dito nagpa-piano. Ang tawag sa piano, pag naglinis ka na, si amo itatouch na yun kung may alikabok pa. Tapos kung may alikabok pa, uulitin mo ulit yan, lilinisin mo ulit yan. Ganyan po dito. Hindi ko naman sa discourage, pero real talk lang talaga itong sinasabi ko, kasi ito po talaga yung nangyayari. At ang dami pong nateterminate talaga, sa totoo lang. 1 month, wala pang, yun yung isa, 4 days pa lang, terminate na. Saka dito kasi sa amo, gusto nila yung smart ka talaga, yung mabilis mo makukuha yung mga instruction nila. Hindi nila alam, baguhan ka lang. Hindi sila, kumbaga yung iba kasi hindi nag-a-adjust yung ibang amo. Basta gusto nila mabilis mo makuha yung utos, ganun. Saka ito po sinasabi ko is para sa inyo din. Lalo na yung iba na ipangungutang pa nila para lang makapag-apply dito. Tapos pagpunta, kasi ang pag-upload talaga swertihan lang. Merong swerte ka, merong medyo laglag ka ng konti. Meron po talagang ganyan. Kasama talaga siguro sa buhay natin yan. Pero swerte ng iba, ako isa na rin ako kahit pa paano swerte. Sa lahat naging amo ko is okay yung trato sa akin ba. Pero more on kasi dito, yung mga ibang amo kasi, ang ibang trato sa katulong is talagang katulong ka lang. Binabayaran kita, katulong ka lang, ganun. Yun nga po. Tapos hindi sila yung, kung sa Middle East pati, kumakain ka ng sakto, nasa oras, sobra-sobra yung pagkain mo. Pues dito hindi. Dito, more on sa ibang amo, hindi sila nagpe-breakfast. So, ikaw, mag-provide ka ng pang-breakfast mo, o kung mabait si amo, magpo-provide ng pang-breakfast mo, kain mo. Pero more on dito, gamitin mo yung sarili mong pera para makakain ka. At hindi dito yung uso yung unlimited rice. Ang rice po dito is ganun lang, yung isang mangkok na maliit lang, kasi ganun na sila kumain. Depende talaga sa amo pati. Kung si amo generous, walang pakialam sa pagkain mo, sige lang, okay lang, magpo-provide. Pero more on yung iba kasi dito, hindi po sila nagpo-provide talaga ng pagkain ng katulong. Marami nagreklamo niyan, at marami po talaga nateterminate. Dahil isa sa mga ano nga po kasi dito is yung sa pagkain din, saka sa oras ng trabaho, kasi medyo mahaba yung oras ng trabaho.
Yun po, kaya yung mga nasa Middle East na gusto mong lumipat dito, na okay naman kayo dyan sa amo nyo sa Middle East, na tinatrato kayo na maayos, payo ko lang sa inyo, dyan na lang kayo. Dyan na lang kayo. Kasi hahabulin mo yung malaki sahod kung ang trato naman sa'yo hindi maayos. Tapos kulang ka pa sa pahinga, kulang ka sa tulog. The best na dyan ka na lang. Kasi para hindi ka magsisi sa huli. So yun lang po, na-share ko lang. Thanks for watching.